Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po ang unti-unting paghina nito pong bagyong Francisco habang unti-unti na rin pong lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Ang bagyong Francisco po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. Pero ito ay may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 160 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northward at pa northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour at huli pong namata ng Pag-asa sa layong 320 kilometers east northeast ng Itbay at Batanes. Ito pong bagyong Francisco, yung kanyang gitna ay hindi po sumabit o naglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung kanyang outer rain bands at wind field sa ngayon ay sumasabit pa rin po dito sa extreme northern Luzon at sa eastern section ng northern Luzon. Samantalang ang habagat o southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dito sa bagyong Francisco, meron din po tayong binabantayang tropical storm sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Higos. Yan po ay tatawagin nating bagyong Gardo once na makapasok sa loob ng ating area of responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Higos ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,975 kilometers east ng Central Luzon at may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito naman po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang bagyong Francisco po ay posibleng makalabas ng ating area of responsibility bukas ng hapon hanggang gabi. Samantalang, maaari namang makapasok itong bagyong tatawagin nating Gardo sa ating area of responsibility bukas ng gabi. So mayroon tayong possibility na magsabay ang dalawang bagyo na ito sa loob ng ating par. Pero mayroon din po possibility na maunang makalabas ito pong bagyong Francisco dito po sa ating area of responsibility. Ito pong tatawagin natin bagyong Gardo ay hindi natin inaasang maglandfall o tumama sa lupa or makaapekto sa anumang bahagi nating bansa. Yan po ay makikiraan lamang dito sa kanto ng ating area of responsibility at lalabas din agad sa darating na Sabado sa ating area of responsibility. At ito pong ang dalawang bagyo na ito ay nagpapalakas pa rin po ng ating habagat o southwest monsoon na siya pong nakaka-apekto sa malaking bahagi nating bansa. Magpapatuloy pa po yan in the next 2 to 3 days. Dahil dyan, ayon sa pinakahuling rainfall advisory ng Pag-asa, meron tayong inaasang 50 to 100 millimeters na mga pagulan. Ito po yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains. Ito po yung ating mga concentration ng malalakas na pagulan para po sa outer bands ng bagyong Francisco, diyan po sa areas ng Batanes at Cagayan. Samantalang para naman po sa epekto ng habagat, possible po yung ating mga moderate to heavy rains sa areas po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, maging dito sa Antique at kasama na rin po dyan ang Palawan. Ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, Western Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon ay patuloy pong makakaranas ng maulap na panahon at posible rin po yung paminsan-minsan kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dahil po yan sa epekto ng habagat. Dito sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Maulap po ang panahon natin sa maghapon at meron tayong tsansa ng mga pagulan anumang oras sa maghapon. Kaya sa may mga lakad bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mag-ready rin po tayo sa minsang mahangin na conditions o yung ating breezy conditions dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. At again, magpapatuloy po ang epekto ng ating habagat kahit makalabas na po ang bagyong Francisco sa ating area of responsibility hanggang sa darating na weekend na po yan. Kaya pagandaan din po natin yan, mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.